Good day guys, so bali ngayong araw na to nandito tayo sa Antipolo, no? Sinerbisan natin to si boss kasi yung na-order niya sa online medyo nagloko yung yung digital. So tutulungan lang natin siya. Bali ang nangyari is talagang nagloloko yung digital niya. So ito yung digital niya, STC 1000. So papalitan natin siya ng original na STC 1000 ito. Naka talaga yung yung pinaka sulat niya, no, dito sa plastic. So ito kasi sticker type Ayan. So nagloloko yung digital. Kaya napagdesisyon na natin na palitan na natin to. Tapos bali ka-calibrate lang natin kasi yung calibration ng init niya. So dito sa nakakabit na digital nagte 37.8 hanggang 38.7, no? So bali ganun nakainit ang binabasa nitong digital, tapos yung init sa loob is 36 lang to 35, ganun lang ang init niya. So bali wala siya sa sa calibration. So ngayon ang gagawin natin, papalitan natin ng digital STC 1000 tapos fully calibrated natin guys. So yun lang guys, na-update ko kayo mamaya pagka okay na. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. So guys, update ko kayo, no? Bali okay na tong incubator ni sir. Ang ginawa pala natin dito, pinalitan natin to ng bagong digital STC 1000 din. Tapos fully calibrated na to. Wala nang gagalawin dyan si sir. So update niya na lang ako pagka yung natira na itlog magpisa na. Goods yung mga eggs na nakasalang dito kasi kita ko naman doon sa mga breeder ni sir na healthy. Yung mga brood cup, yung brood hen. Saka sinilip ko yung mga natirang itlog dun sa sinabi niya na mga hindi napisa. Okay naman, lahat may similya, buo talaga. Nagka-problema lang dito sa calibration. Tapos napansin ko din yung setter niya, pagka namatay ng 37.5, bubukas yung setter. Kumbaga swing siya ng swing, wala siyang tigil. Ngayon, pag umabot siya ng 37.8, yung pinaka capacity ng init, saka mamamatay si setter. So ngayon, pansin ko lang kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun, na yung setter is sabay dun sa heating element niya, sabay sa blower, yung pinaka timer ng setter. Kumbaga, pagka bukas siya, swing lang ng swing yung egg, di ba? Hindi ko alam kung normal yun. Pero para sa akin kasi parang hindi normal yung ganun. Kasi ang pagkakaalam ko sa manual nga, pagka manual ang gamit mo, pagka nag-turn ka, pwedeng isang beses sa isang araw, basta mahalo mo lang. Okay lang yan. Pero hindi ko lang alam kasi ngayon ako naka-experience nito na yung setter, tuloy-tuloy ang swing habang nakabukas. Tapos pagka na-reach yung 37.8 or 38, mamamatay siya yung setter niya. Ngayon, bubukas na naman yung 37.5, yung digital, open na naman si setter. Paikot-ikot, kagaya niyan. Ayan, bukas si setter, no? Kita nyo, pansin nyo. Yan. Tuloy-tuloy yan. Maswiswing yan. Pabalik-balik siya. So, hindi ko lang alam kung makaka-apekto yun, pero para sa akin, parang magkakaroon ng depekto sa sa egg, no? Yan, dire-diretso siya. Left and right. So, hindi ko alam kung normal yan. Sa ginawa nitong maker nitong incubator, no? Kasi ang pinaka-timer niya sa
sa loob is naka-built-in dun sa pinaka synchronous motor na nakatap dun sa pwedeng nakatap sa heating or dun sa blower, yung pinakasakit nung synchronous motor. Kaya pag umabot ng 37.8, kung mapapansin nyo, yan, namatay siya, no, guys. So yun guys, no, kung mapapansin nyo, namatay siya, patay din yung yung setter niya. Ayan. So hindi ko alam kung normal yan. Tapos ngayon, ang posisyon yung posisyon ng egg is naka-center. Hindi siya naka 45 degree. So ganun lang yung na-experience ko dito sa incubator na to. Pero na to, goods na to. Good na yung temperature niya, okay na, nakakalibrate na. Doon lang ako duda sa setter niya. Kasi hindi ko alam bakit ganun. Swing ng swing. So ang problema lang naman ni sir dito yung hatching rate niya, no? Kaya kinalibrate natin. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Have a good day.